ang pakpak sa gitna ng gabi. Sa isang liblib na baryo sa Panay, may isang dalagang nagngangalang Alina. Maganda at mahinhin siya at palaging nakangiti sa mga tao. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may isang lihim na sumisira sa kanyang katahimikan. Siya ay isang manananggal. Tuwing kabilugan ng buwan, marahang inaalis ni Alina ang kanyang kalahating katawan. Ang kanyang pakpak na tila balat ng paniki ay lumalabas mula sa kanyang likod at lilipad siya sa itaas ng mga puno upang maghanap ng biktima. Hindi niya ginusto ang sumpa, ngunit minana niya ito sa kanyang ina. Isang gabi, may isang albularyo na dumating sa baryo, si Mang Ilyo. Napansin niya ang kakaibang takot ng mga tao tuwing gabi. May halimaw na gumagala rito, bulong ng mga residente. Nagpanggap si Mang Ilyo na isang karaniwang magsasaka upang masubaybayan ang manananggal. At nang sumapit ang hating gabi, nakita niya ang kalahating katawan ni Alina na nakatayo sa gilid ng kakahuyan habang ang kanyang pakpak ay pumapaimbulog sa himpapawid. Kaagad niyang pinahiran ng asin at bawang ang katawan upang hindi na makabalik ang kalahating katawang lumilipad. Bumaba si Alina, halos umiiyak at nagmamakaawa. "Huwag mo akong patayin. Sumpa lang ito sa akin. Hindi ko ginusto." Nang marinig ito, natigilan si Mang Ilyo. Hindi pala siya ganap na halimaw, biktima rin siya ng sumpa. Sa halip na patayin, tinulungan niya si Alina. Gumamit siya ng sinaunang ritual upang alisin ang sumpa. Kinailangan ni Alina na harapin ang nakaraan at tanggapin ang dugo ng kanyang ina na naglagay sa kanya sa ganoong kalagayan. Sa loob ng 3 gabi at 3 araw, tinupad ni Alina ang mga hakbang ng ritual hanggang sa tuluyan ng mawala ang kanyang pakpak. Pagkaraan ng lahat, naging isa na lamang siyang normal na dalaga. Ang baryo ay nagbalik sa katahimikan at si Mang Ilyo ay naging kilala bilang manggagamot ng mga sumpang hindi nakikita ng iba. At tuwing sumisilip ang buwan, tumitingin si Alina sa langit, hindi na para lumipad, kundi para magpasalamat.